Now, may pamangkot ako sa inyo antes kita mag-proceed. Simple lang ni siya bali nga pag-stir up sa aton nga imagination. Sino di ka kabig sa iya ko galingon nga imaginative ikaw nga klase ka person. Very rich imo imagination. Wala? Nanamian ikaw or naga-enjoy ikaw, no? Mag-imagine sa mga butang. Okay, get? Bayo kamot bay. Mapipila gid na kabilog kung kaisa. Okay. But even for now, gusto ko lang bali nga i-try naton. Testing i-imagine para sa imo niya, it could be unique kaya bali sa imo yan, hindi na maparehas ayan sa iban. Pero para sa imo as an individual, anong ma-imagine mo? Nga ayhan pinaka-exciting nga butang or buluhaton nga gusto mo himuon pag abot mo sa langit. Nanay Susa? Anak ka na? Ang bali Maninay Susa, pagdayaw sa Ginoo. Okay? Hallelujah! Pasalamat sa kaluwasan niya ginhatag niya, kagang pagsimba sa iya. Ano pa gid? Sino pa gid dira? Thank you, gid. Ano yung mga gusto kong baga nga pati ko exciting gid ni siya himuon mo kung pag-abot to sa langit. Ga-flood. Ga-flood ang imagination, gagutok, hindi na ma-expressar. Sige, be. Hindi maguyaw-uya ah. Amo to yaila, pati ano yay mo? Mudlay sa pag-abot sa langit, dula ka bala ni bulo ko na imuon mo. Sige, be, sige, be. Yeah! Why not? Masakay siya ka sa likod sa anghel, kag magpa-tour. Sabi ka ma-tour. Ito sa langit, no? Okay, so ma-tour si Pastor Jesse sa langit, sakay sa likod sa anghel. Sino pa gid? Sige na. Lawig pa time ta. Sige na. Anan! Abi ko si Pastor Grace mahambal sina. Ha? Dahil, ano na? Okay. Allah! Hallelujah! Sino pa? Sige na, bla. Just indulge yourself, anay. And indulge me also. Sige. Sige na. Ayan, may mga outrageous dira ng mga imaginations. Langit na ya. Do si Tomas kagid. Si Tomasa. Natandog ko to ya sa pilas ni Jesus. Ano pa gid? Sige na. Wow, si Sam makompose isang kanta, garanahan niya ang Ginoo. Hallelujah. Sige, pagid. Duha na lang. Kinauya-uya ka mo. Sige na. Going once, going twice. Ala! Pag-abot sa langit, Pastor Jesse, ambot na lang, mano kita dito. Okay. Of course, ayhan kaangay sang aton isa kagid amba naton kaina. For sure gid ya, kaangay subong nga kadabanan sa aton, daw wala kay hambal, kay tudtuod lang pag-abot naton sa langit ayhan mamangha kita sa kung ano ang masapuan naton didto sa bagay nga doon di kinakabalo kung ano yung muon. Hello?
Almost kumbaga gin-strike ka sang Ginoo sang amazement. Ang bal ni Pablo sa niya, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has laid in store for those who love Him. Wala na siya sing may madumduman nga mga tinaga kung ano ay han. By the way, si Pablo nakakita sa langit. Gindala siya to sa Ginoo. Sinya whether in body or in spirit, I don't know. Pero somehow, ang ini nga persona, gin-transport sang Lord sa third heaven and he was able to see things that are beyond telling. And as he was testifying to it sa mga kauturan sa Corinthians, siya wala sing mata nga nakakita, dulonggan nakabati, or even huna-huna nga naka-comprehend man lang or naka-conceptualize man lang kung ano ang ginaman sang Diyos nga nagahulat sa aton didto mga utod. Basta labta si Jesus. Amen? Pero somehow, nami man, kay may mga glimpses nga ginbutang ang Lord sa Bible, I believe, supposed to be, ginhimo yan para nga ma-stimulate aton nga mind towards this wholesome imagination. Wholesome thinking. Tuod na wala mata nakakita, adlong ka nakabati, or una-una ka naka-conceive. Pero ang Bible mismo, may ara nga mga specific descriptions, bisan fragments lang, sang picture, sang aton ilistaran sa eternidad. Kabalo-bala ka mo, nga may specific, bali, nga description ang Bible, at least in a general sense lang, kung ano ang ato dito. Nakabati kita sinaalis sa Sunday School. Sang una, ang alagyan made up of pure gold. Pero din ka kakita sang gold, nga ang purity niya, sa pagka-pure, nga it's as transparent as glass. Di ka kakita sang gold sa Pilipinas o sa kalibutan, nga transparent as glass. Now, diamond is considered to be the most expensive gem nga maayahan nga bakal nimo dito sa pawn shop or sa may jewelry shop. Diamonds are forever ang bal nila. But do you know nga ang pader sang langit napasad sa 12 ka mga precious stones. Ina nga 12 ka mga precious stones, wala gani nag-include sang diamonds. Grabe ang pagpakamahal sang tao bali sang diamond. Pero dito sa langit, lain niya gingamit sang Diyos. Kay by the way, ang diamond mga utod, kag ang uling nga ginagatong mo dito bali sa imo nga kalan karon kung magtigang ikaw sa hahapon, wala man na kinalain. Carbon man lang ina ang unod sang diamond nga na. Its atomic structure is the same as the uling nga ginagatong mo. And in fact, hambang may mga astronomers nga nagahambal, kay by the way, ang diferensya sang diamond kay sang uling is that ang diamond, although made up of pure carbon man siya, parehas nga ang uling is made up of carbon. Diamond has been through so much pressure and so much temperature nga ang atomic nga structure balisang carbon nagkompress siya to the point nga nagpurma siya sa sina nga kristal nga sa pagkatahom tulukon. Sino sa inyo balik kabalo nga ang mga pressures kag ang mga mainit-init bali nga nagalapiti nga mga ginaagyan ta sa kabuhi actually. Kung i-allow mo lang si Lord nga obrahon na sa kabuhi mo, maga-transform sang uling sa kabuhi mo into a diamond. Amen? Now, wala gin-include ang diamond dito sa mga foundation stones na gingamit sang pag-build sang pader sang langit. Kaya ambal sa mga astronomers actually, there could even be whole planets in this universe nga dako pa sang sa aton nga kalibutan or dako pa ginay ang size nila sang sa aton sun. And that planet is entirely made of diamond. Amo na ka manggranon sang Dios ta.
Pamatyagan ko siguro kung carbon is one of the most abundant nga element actually sa universe. Kumbaga, hindi type ni Lord nga intra ang diamond dito sa kasi kaordinaryo lang sina. Do kangay lang na sang bato to sa suba. No, agin kung ikumpara natin sa mga building blocks sa isa ka building. 12 ang gates sang langit. Kabasa ka mo na? Ang ina nga 12 gates, tagtatlo kada side. Okay? Now, balikin nyo lang inyong Bible, Revelations chapter 21. Hindi tayo nagbasaan, subong kailangan natin text subong. Pero, lantawan nyo na ang dimension sang langit ni gahulatat sa aton dito. May specific nga measurement. Ginpadalaan pa sang Ginoo sang anghel, si John the Beloved, agod to nga makit-an gid mismo ni John the Beloved, nga gina-measure sang angel with a measuring rod made of gold, kung daw ano kadako ang ginaman dito sang Lord sa aton, nga ilistaran naton in eternity. Kaya gin-measure sang angel, hambal sa Revelation chapter 21, 12,000 stadia ang kalabaon sa sinabali nga city, ang New Jerusalem, no? Nga pag-aistaran naton upod sa Dios. 12,000 stadia ang iyaman kasangkaron. Kag 12,000 stadia ang iya nga kataason. By the way, hindi lang niya kataason sang pader. With length and height of the city ni siya. 12,000 stadia. Pila na ang 12,000 stadia? May ara dira nga footnote ang inyong NIV Bible kung makita ninyo. Ang 12,000 nga measurement is equivalent to 2,200 kilometers. Okay? Mamba ka mo, 2,200 kilometers. Abi ko ang langit, infinite ang kadakuon. Abi ko ang langit, balido ko, dako. Now, 2,200 kilometers is just the distance between Manila and Bangkok. Kung ikumparar nimo sa mga duta sang mga countries sa kalibutan subong, hindi na mag-igo actually ang China, Russia. Wala na labot ang Europe kag ang Americas. Ang unod sang 2,200 ka kilometers, kung ikwadraduhon mo na siya, masulod na nada ang Pilipinas, ang South China Sea, ang Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia. Kag maatras siya panaog sa dalom to include Malaysia and then Indonesia. Kag mabalik nga isa kupo ng Pilipinas. Amo lang ng unod niya sang 2,200. Do kagamay man sina, pastor. Mangani. Pero sino sa inyo diri ang mga mahilig sa nature? Grabe gid niya nga klase ka syudad ang ginobra sang Lord. Kung mahilig ka sa nature, okay, may test ko sa imo. Ano ang pinakataas nga point, no, sa kalibutan? Ano pinakataas nga area or pinaka highest point sa kalibutan? Sa nature be, sa geography naton. What is the highest point on earth? Ano? Okay, bukid na gid lang dabi. Mangkot sa inyo, ano pinakataas nga bukid sa kalibutan? Mount Everest, right? Okay, so Mount Everest is the highest, the tallest mountain on earth. Okay. Kaya mahilig ka sa nature, mahilig ka sa hiking, mountain climbing, gamiton ta nga komparasyon bali ang Mount Everest. Ang Mount Everest, mata mo sa Google Maps, may mga katupad na siya, bali nga mga peaks man dira or mga bukid-bukid man. Isa sa malapit dira bali nga peak is Mount Makalu, ano nga ngalan niya sa Nepal, Bhutan. Mount Makalu, which is just 19.6 kilometers away from the peak of Mount Everest. Peak to peak. So kung imagine mo, kumbaga ano kadako ang Mount Everest in terms of its base area, sa iya lang yung pagkabukid niya, kung round off tan lang imoon nga 20 ni siya, Mount Everest could only occupy roughly 20 kilometers by 20 kilometers sa iya nga base. Ang iya kadakuon sa iya bali nga base.
Now, 20 by 20 kilometers is only 400 kilometers squared. Ang 2,200 kilometers nimo nga length, kag ang 2,200 kilometers nimo nga width. Kung ni-multiply mo ina siya, it will give you an area nga kung sudlan mo sang Mount Everest na siya, it is able to contain 12,100 Mount Everests. Gusto ka mag-mountain climbing? Sa langit, Mount Everest pa lang 12,100 na ang gahulat to sa imo. Kung amo na ibali imo nga type sa imo nga heart. But remember that heaven is not just 2,200 kilometers by 2,200 kilometers. Amula na. Not just length and width. Heaven is also 2,200 kilometers high in terms of its being a city. That new heaven in the new city of Jerusalem. Again described as Revelation chapter 21, Revelation chapter 22. Ariyo, 2,200 kilometers high. Do you know how high is Mount Everest? Kung ang iya nga base is no more than 20 by 20 kilometers, ang height sa Mount Everest is not even 10 kilometers. In fact, it's just 8.8 kilometers. Buot silingon, kung tangkas-tangkason mo ang Mount Everest, one on top of the other, it can contain ang heaven as ang new heaven as the new city of Jerusalem, actually nga gindepict na sa Revelation 21, can contain 248 ka Mount Everest nga ginsampaw-sampaw. Tistingi multiply ang 12,100 by 248 sa imo da nga calculator. Kung ubuson talang isip bali ang heaven nga gahulat sa aton didto by the size of Mount Everest. You will be shocked to see Mount Everest pa lang 3 kamilyon sobra ang nagahulat nga pwede magsulod sa sinabali nga space. Hindi ka ka-imagine, no? 3 million Mount Everests. Halog pa dito. Next, why sila excited? Okay, basi hindi ka mo bali mga nature lover. Mga urban gi ka mo, kay taga siyudad ka mo yasang ruhas. Okay lang, Mr. Yana, ito sa urban nga setting? Okay, kay mga urbanista kita, ano karon ang pinakataas nga building sa bilog nga kalibutan? Ang pinakataas nga building sa bilog nga kalibutan sa mga record holder is ang Burj Khalifa dito sa Dubai. Burj Khalifa has more than 160 stories. Okay? Pagdasigong ko lang ni. Kabalo bla kamo kung pila ka Burj Khalifa ang pwede magsulod sa New Jerusalem? Compute ko gid ni. Ginhaboy ko na lang gani ang 200 kilometers nga ikog, no? 2,000 na lang yung compute ko. Kay budlayan ko bali isang sa calculator, sige, muon ta lang round off na lang ni 2,000 kilometers by 2,000 kilometers by 2,000 kilometers. Ang Burj Khalifa, makafit siya 3 balik ka towers in 1 hectare nga duta, which is luga pa siya sa 1 hectare, 3 ka Burj Khalifa makaigo. Now, there are 100 hectares in 1 square kilometer. Singarang ka. Kung ang imo nga calculator hindi scientific calculator, ma-error ang computation. Kaya kung i-compute mo ang Burj Khalifa, nga i-stack mo on top of the other. Para mapuno sang Burj Khalifa ang bilog nga New Jerusalem. It will give you 4 trillion, 2.8 trillion Burj Khalifas. That's enough Burj Khalifa, or that's enough buildings, 2.898 trillion ka tore
Nga ang building nga na, isa ka building, 160 stories na siya, nga daan. There will be 2.898 of that could comfortably fit sa sina lang nga 2,000 by 2,000 kilometers. That's more than enough for every person that has ever lived in this planet. Halin sa time ni Adan, hasta bali sa subong nga presente, bali nga population sa kalibutan, kaya wala pa makaabot 100 billion mo ang population sa Earth, estimate sa mga scholars, halin sa time ni Adan hasta subong. That's more than enough for everyone, every person to have 30 towers for himself. Imagine ka na, 30 balik ka, Burj Khalifa, isa lang katawo. Ginisip na pa na ang mga malaot. Di ko nang allowed lang yan magsulod sa langit, dabi ang ano dito. Mga utod, singaranta ka, kung di ka mag-umpisa, imagine kung ano yung muon mag-abot dito, diri pa lang adaan. Pag-abot mo dito, basi mas stack up ka kung ano yung muon mo. Hallelujah. Kaysa pagkanami sang ginaaman sang Diyos dito sa aton subong. It's beyond our comprehension. Nga ang ini nga Diyos maghimo sang amo sina nga klase ka unique nga lugar. Nga hindi lang imuon bali ang new heavens, new earth nga do parehas lang subong. Mo nga kung universe amo na ang bilog nga kalangitan, di mo na malagaw lupad-lupad dito punta Pastor JC masakay ta sa anghel tapos matur. Do lapad gid atong lagawan. Nga didto niya lang ibutang sa seemingly at first seemingly daw limited nga space. Kaya pila lang ka country to kung isip ta kaina ang pwede ka sulod. Kaya gali kung sampaw-sampawon mo patanan. Kaya ginimo gidya sang Lord nga ang city niya, hindi lang isa ka level. Ginimo gidya sang Lord nga ang city niya is 2,200 kilometers high. Do you think nga vacant space lang na ang rada? Why would He do that? Padiran niya lang tatabalibot, balis ang kataason, bali nga 2,200 kilometers. Kaya mo lang na dayon? No, I believe puno to tanan. From top to bottom. From top to bottom, puno-puno ang ina nga city. Sang napaka-exciting, kamangha-mangha nga mga butang nga ginaaman sang Dios para sa imo kag para sa akon. Hallelujah. Hallelujah. Mahigugmaon siya nga Diyos. Maluluyon siya nga Diyos. In fact, nabas ang Bible, ginatreat mo kami hindi tungod sang pagkatakos namon. You do not even treat us as our sins deserve. Maalwan siya nga Diyos. Grabe siya ka-extravagant nga Diyos. In fact, pagka-extravagant niya, gin-display niya itong daan sa cross ng Kalbaryo sa paghatag niya kay Jesus sa aton. Ang kun ano nga, mga pululungon nga, hindi na gani sarang ma-expressar sang tao. Mga utod, muna ang aton Diyos. All my life, you have been faithful, Lord. You have been oh so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I would like you to please open your Bibles with me in the book of 2 Peter chapter 3. Kaya ang ina nga picture mga utod, hallelujah, dali na lang maging realidad para sa aton. Hallelujah. Do you believe that? 2 Peter chapter 3 verse 1. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires.
They will say, "Where is this coming?" He promised. Ever since our fathers died, everything goes on as it is, as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago by God's word that the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures, to their own destruction. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ang Ginoo mga pakamaayos ang iyang pulong. That day is at hand. That day is nearer now than it used to be. Katawhan halin pa sa time ni Pedro. Grabe na nga yaguta ila sang sininga misahe sang Kristyanismo na nungod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Diin na to, why man? Halin pa sa mga kaluluhan naton, nagkalamatay na sila, kiamo man gyapon. Why man? Now, hambal bali ni Peter, they deliberately forget. They don't understand. For the Lord, ang pwede matabo sa isa ka adlaw, pwede ni Lord i-stretch to take place in 1,000 years. Kag ang mga hitabo sa sulod sa 1,000 ka tuig, by the same token, pwede man sang Lord nga i-compress nga matapos na sila sa sulod sang 1 lang ka adlaw. Right? Nga man. Hindi siya bound sang time parehas naton ng mga tao. Hello? Si Lord ang author sang time, which is, by the way, just a short parenthetical period nga gin-insert between eternity and eternity. Nag-exist na siya nga daan bilang Diyos, halin pa sa wala sing ginsuguran, halin sa eternidad. Kaya magapadayon siya nga Diyos hasta sa wala man sing katapusan. Ginbutangan niya lang sang parenthesis nga kung sa diin ikaw kag ako subong nag-exist. Ginatawag naton nga time.
Ginisip naton nga time naga-affect sa aton, naga-govern sa aton. Pero bisan ang mga sa time pa ni Einstein or even sa kay Stephen Hawking na nga mga astrophysicists o kung mga nagatuon nila mga cosmologists nila nga mga gatuon sa mga heavenly bodies o kung mga ginsuguran sang universe etc. May mga theories sila actually. Nya kung ang tao kuno bali mag-travel, maka-travel siya bali to surpass the speed of light. Kumbaga daw kaangay nga makalas siya sa boundaries sang time. So natin may mga space movies na actually nga space wars ga depict na time travel nga gasulod so una-una dan nila. Kay sila mismo may ara nga amo sila nga notion na hanungod sa kung ano ang beyond sa ma-observe lang sang tao sa sining nga finite universe. They even have tried to imagine nga, kumbaga, ang universe may not just something nga makita nato sa macrocosm, subong nga mga dalagko nga mga heavenly bodies. Sabi nga nila, posible manayhan gani siguro nga kada atom nga naga-comprise sa sining universe nga ini could in fact be a microcosm and a universe in itself. May mga movie man nga nagagawa sina bali nga ano gani sa may Ant-Man na. Oo, sa mo na nga bali nga tuno man sang reasoning. Which why not? Kaya naglig-istorya kita sa imagination na nungod sa langit, no? Kay ang dimensions nga pwede actually matabo. No, by the way, man, especially na gid kung naga-istorya na kita nanungod sa Dios nga wala imposible sa iya. For God, everything is possible. Kagang ina nga ginpromisa niya nga tinion. Mag-aabot na yan mga utod. May rason lang ugaling kung nga seemingly daw na late siya. Or daw nag-uyaya siya. Pero siling ni Peter, no. He is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. But in fact, this seemingly nga pagka-slow sang Lord is just a display of His patience, not wanting anyone to perish, but that everyone will be given a chance to come to repentance. The Lord's patience means your salvation, ang bal ni Apostle Peter. Pero, maabot? Yes, maabot gid na ya. Maabot gid ya si Jesus. Anami pagid dari diho. Ang balya, as you look forward to that day and speed its coming. How do you understand that? Sino ang habang ni Peter nga dapat mag-look forward sa sinang adlaw? Ang subject niya sa sentence, you. Iya audience. Ang mga tumuluo nga nagapati nga si Jesus magakarigid man. Sino nagapati si Jesus makaridi? Kung ikaw ina siya, hambal ni Peter, you ought to look forward for that day. Hello? But the good news is, and the more exciting news is, hindi lang nga ikaw kag ako dapat mag-look forward pagid sang sina nga adlaw, kundi ari pagid daw. Ikaw kag ako may ara man nga kahigayunan nga magbulig nga i-speed up ang pag-abot sang sina nga adlaw. Paano? Galibog ulo mo, no? How can you speed up the day of that coming? Matthew chapter 24, verse 14. Anong hambal nila? Hambal ni Jesus. Referring to the time naging pamangkot siya sa iyang mga disciples na nungod sa gin-prophesy niya nga pag-destroy sa Jerusalem, kagang pagbalik niya. Hambal ni Jesus, and this gospel of the kingdom shall be preached as a testimony to all nations. And then, the end will come. Hello? Are you excited, looking forward for that day?
Are you glad that God has given you a privilege and an opportunity to be a part of speeding it up? Hallelujah. May ara lang ang mga warnings nga dapat naton i-observe. May ginbilin diri si Pedro, bali specifically, kung ano ang dapat naton isulob nga attitude, kag sahi sang pag-aman. Ano ang balya? Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. I would like to focus specifically sa sinilang nga verse anay for this naton main naton nga message subong. Spotless, blameless, and at peace with God. Kung basahon mong bilog bali nga chapter, seemingly dira kumbaga nag-zero in. Kaya nga, di lawg-lawg ni siya bali nga premise ang hambal niya nga make every effort. After nga ginpatpat niya nahanungod sa kanang makatabo sini nga kalibutan, sini nga existing nga langit kay duta nga ni, everything will be destroyed by fire, etc., etc. nga muna. Ano ang balya? So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Since then, it's a conclusive remark. After saying all of those things, after all has been said and done, siling ni Peter, mabalik kita sa pinaka-gist, sa pinagi kumbaga kasintro sa sinibali nga issue. Maano kita karon? Kay pag-destroy ni nga kalibutan, kay gin-existing heaven and earth gani. But we are looking forward for a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Since then, kay amuna ginapatihan ta, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with God. Anong diferensya nila? Or ano bali ang distinction sang sinibali nga pamilin-bilin niya? Maghambal ka nga spotless. What comes to mind? Ang ako niya ma-associate sa sinabali nga term nga spotless, dumduman ko ang panapton niya ginsuloob ni Jesus sa akon. Sang time bali nga nagtuo ko sa iya, nga kung ano kahigko man to ka nga isang prodigal son bla, ano kahigko ang akong daan bali nga sinuksok tungod sa akon nga pagpakasala, ginhuba na to sang Ginoo, ginsulooban niya ko sang bag-o nga panapton, puti nga lino, nga gintubos mismo sang dugo ni Kristo Jesus. Spotless. But why should I make every effort to remain spotless? Suno sa exhortation ni Peter. Could it be possible nga kung hindi ako mag-make every effort, hindi ako mag-amlig, ang ina nga spotless nga image ko, posible nga dagtaan? Hello? Do you understand? Kaya kabuhi kita subong mga utod sa siniya kalibutan, nga ang imo pagkaputli, kaya ako nga pagkaputli, is being challenged moment by moment. Mga external nga mga factors nga pwede gidya magdagta sang aton panapton. Hello? Mga attitudes sa mga tao sa palibot mo nga pwede mag-stir up sa hindi namin nga balatyagon sa imo tagipusoon. Mga remarks sang ginhambal nila nga pwede makasamad sa imo balatyagon. Mga makitaan sa imo mga mata nga pwede bali nga mag-distort sa imo huna-huna, maghambal sa imo nga hindi ka na amo kalab ni Lord. Kaysa ila katabo na nga wala katabo na sa imo. Hambal ni Asaph, jutayan na gid lang ko madalinas. Jutayan na gid lang ko nga maghambal. Nga kanugon lang sang pagpabilin ko sa akong pagkabalaan. Psalm chapter 73. You can take a look at that.
Si Asaph, worship leader sa balay sang Ginoo. And yet, jutayan lang siya mas tambol, jutayan lang sa madalinas. Sinya sang ang akon mata, ginalaw ko nga mag-wander off, kag tulokon ang nagakatabo sa mga wicked. It seems nga gahapos ang ila kabuhi. Sila lang nga prosper. Kami nga mga matarong gaantos. I was like a brute beast in the presence of God, sila niya, until I enter your sanctuary, O Lord. Dito ko nahangpan. Actually, silaya ang ara subong sa slippery ground. Little do they know, they're like, kumbaga, do kaangay sila bali sang mga ginafaten nga animal prepared for slaughter. Their destruction is awaiting at the end. Pero ako, ya Lord, mabalik ako ya, siling niya, sa pinakadapat ko dumdumon nga kamatuoran. Sa tuod-tuod lang, Lord. Amo man na kanami sang langit. Amo man na ayhan ka halandumon sang ginaaman mo da sa langit. Pero ang bal ni Asaph, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you, O God. You are my portion. Mga utod, tun-i, kaangay sa exhortation ni Pastor LV kaina, nga i-fix ang imo mata kay Jesus. Tun-i nga ibutang sa focus sa imo panulok ang Ginoo nga naghatag value nga matudtuod sa imo kay sa akon. Hallelujah. Hallelujah. We could remain spotless. Amen. Hindi pagtuguti ang external nga mga hitabo nga magsamad, magdagta sang panapton nga ginsulob sang Ginoo sa imo. What about blameless? The idea of being blameless is somebody who has not done anything worthy of blame. Or somebody who has not neglected doing things that would eventually later on kumbaga subject him to blame kung wala ay ginhimo. Be it omission or commission, it denotes an individual responsibility. Buhat nga ginobra mo or ayhan wala mo ginobra. Nga pwede maka-inflict blame or innocence sa imo at the time of judgment. Ang una to yang being spotless, mga ginobra sa imo sang iban. Nga ginalaw mo kumbaga nga magdagta sa imo balatyagon, sa imo tagipusoon. Nag-allow sa imo nga maging bitter ka. Nag-allow sa imo nga maging vengeful ka, maging malicious ka towards others. Pero ini siya, mga tendencies naton, mga aton kumbaga kaugalingon nga desisyon nga ginobra that could put us at the point that we will be accountable before God. Hindi ni Lord pag takson ang imo ginobra, suno sa kung ano nga assignment ginhatag niya sa akon. Sa mo mga bagay, hindi ako bali pagtaksong sang Lord, sang assignment niya ginhatag niya sa imo. Siling ni Jesus, Revelation chapter 22, Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to give to everyone according to what he has done. Ikaw kag ako mga utod may salabton sa tubangan sang Dios. Sa stories ang parable of the talents, kada isa bali sang mga servants ginpatawag sang master, and each of them gave an accounting. Hello. Now, make every effort to remain spotless and also blameless. Lastly, Mali Peter, stay at peace with Him. At peace with Him. But silingon sina. Ini nga tagipusoon. Kampante, nagasandig, nagarely, nagaabandon.
nga matuod-tuod nga bisan anong katabo sa palibot. Nagakapyot sa sina bali nga singular nga kamatuoran nga akong Dios hindi magpalta sa akon. Akong Dios hindi magpaslaw sa akon. Ambal ni Paul, godliness with contentment is great gain. Kung ang iningat nagipusoon, handom sa gihapon nga maging at peace kay God, then actually, what more nga maging proactive naton nga activity. Nga ipabilin ang bali nga peace sa sining heart, sang sa tudluan ang ining heart nga maging grateful sa iya. Hallelujah. Sa tanan nga mga tinion. Hambal ni Paul, give thanks. Be thankful for everything. In everything, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Yes? Ang ina nga gratitude sa aton tagipusoon, of course, ang pagka-spotless nga magprotektar kita sa outside nga influences, ang pagka-blameless nga pilion naton to do the right thing, to do what pleases God, inspired na tanan sang gugma naton sa iya. Hindi tungod gani kinahadlok kita gabaan niya, kundi naton obrahon or may silot nga gahulat. Kag ina nga pag make every effort naton to keep bali ourselves spotless and blameless and to remain at peace with God, mga utod. This is like a cord of 3 strands. Nga ga-intertwine sila. The more you are grateful to the Lord because sa pagkilala mo sang iya grasya, pagkilala mo sang iya kaayo, pagkilala mo sang iya gugma, the more nga allow mo ini nga heart nga maghandurawan sa sina nga katahom, sa sina nga kaayo sang Dios, mas ma-inspire ka pagid to do the right thing in His name. Right? Mas ma-inspire ka pagid nga protektahan mo imo tagipusoon from the pollution that is being cast upon you by the world. Because you are seeking peace with Him, and not just seeking peace, but you are pursuing peace with Him. Grabe sa mga pululungon nga ginagamit sa Bible to put that together. Naunaan nyo bla? Wala lang nag-take lightly si Peter. Make every effort to keep yourself spotless, blameless, and at peace with Him. Now, I would like to conclude sa isa ka interesting bali nga research. Naging conduct bali sang mga scientists, mga nuclear scientists ni sila sa CERN, Hadron Collider sa may Switzerland na siya, bali nga daw laboratory nila nga gina-experimentuhan la pa ang nuclear physics bala. Sa aton pagkilala sa una sa curriculum naton, ano ang smallest bali nga unit sang matter ni bala ang atom, no? Ang smallest nga unit sang matter sa una bala naton ang atom comprised dira bali sang may neutron, may proton nga ginalibutan sang electrons. Isa na sila ka unit sa ka atom bali sang kada element. Amo na siya bali ang pinakagagmay to amo to bali ang particles bali sang electron, sang proton, sang neutron nga nagacomprise bali sang atom, sang isa ka element. Pero sang ulihin na yang mga pagtuon ni sa mga nuclear physicists siya, na discovery nila nga may mas gagmay pa nga mga particles sang sa neutron, proton, electrons nga ni. In fact, ginbuka nila ang atom. Kaya muna, by the way, ang naging resulta, bali ang nuclear fission nga bali nga naka-produce bali sa mga nuclear power plants, sa mga nuclear bomb, etc. Kaya na-alter nila, kumbaga, ang integrity sa atom. Ang atomic bomb na bla. No? Nuclear nga mga ano na. Pag malisala na, gamay, grabe nga energy ang maging resulta niya. Now, ang Hadron Collider, bali, was designed nga bumbahon na nila bali sang laser light, bali ang taas-taas nga dose ng energy, bali ang atom, kumbaga tiruhon lang ang atom, pang lumulupok ang atom, tapos bantayan nila ang mga particles nga nag-erupt dito. Kaya na-discover nila nga may mga
gagmay pagid mga particles nga ato dito sa sulod. Nga mas gagmay pa sa mga proton, electrons, duro ng damo ng mga may mga Higgs boson, mga lawig na. Pero even ang light nga ini, they have found out that light is not just, kumbaga, rays, but light is also made up of particles. The smallest particle, the basic particle of light is known as photon. Kag gin-split pagid nila ang inabaling nga particle. Kag sa isa ka experiment nila, ginseparar nila ang isa balik ka half sa sinanga particle, gin-send opposite ang isa ka half. Now, remember, original nga particle ang ginalinan nila. Kaya isang gin-split na siya, gin-send opposite direction. Ang kung ano nga obrahon nila sa sininga particle, nga half particle diri sa pihak, gas, obra man ang ini. Gas sunod. Alimbawa, i-alter nila ang charge. Ang magnetic field, bali, palisuon nila, wala tuo, kung di nila, bali, kung obrahon man na nila, ang maniubra nila sa sinibaling nga particle, nagakatabo man dito. Instantaneously. Libok ulo nila. Nasiparar na sila kag. Now, of course, may damo-damo na sang ma-interpretasyon. Pero gasulod niya sa akong ulo, ikaw mo niyo. Kung ikaw kag ako, bahin, sang bali nga, existence of being one with God. Ang particle, kumbaga, sang langit, ara sa imo tagipusoon, ari sa akong tagipusoon. Amo na nga kung magambal si Lord nga, I will never leave you nor forsake you. Ang hambal naton nga God is omnipresent. Bisan ang quantum mechanics naga-confirm sina nga gakatabo kumbaga sa isa ka individual nga ini. Sa tudtuod lang ang Dios nga ayhan pamatyagan niya layo-layo sa iya. Naga-go through man sa ginagya niya. Hambal in fact ang Lord, hambal ni Isaiah sa Israelites, in their distress or in your distress, He too was distressed. Ka-identify si Lord. Now, ang matahom nga picture amo ni. Nga kung si Lord kabatyag, kaga-go through sang kung ano mga ginaagyan man naton, kung bahin gid man kita niya, kung bahin siya naton, ari mga utodo, ang Diyos naton niya, hindi perdi. Hello? Ang Diyos naton hindi biktima. Ang Diyos naton hindi bali nga mag-end baling history nga siya perdipilo. Ang Diyos naton madinalagon. Ang Diyos naton gamhanan. Ang Diyos naton posible ang tanan para sa iya. Ang sa pagkamatuod, ang tanan nga katabo sa Diyos. Pwede gid nga matabo man sa imo kag sa akon. Siling ni Jesus, greater things than this you're going to do because I am going to the Father. Kaya na, share sa aton, Pastor LV, hambal ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Can we remain spotless? Can we remain blameless? Can we remain at peace with Him? Yes. Hambal di Jude, He is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy.